Ang pagod mula sa maghapong trabaho ay tila bulang naglaho sa katawan ni Hiraya. Napalitan iyon ng isang matinding panlalamig na gumapang mula sa kanyang mga paapaakyat sa kanyang batok. Nakatayo siya sa tapat ng sarili niyang gate. Hindi makapaniwalang nakatingin sa eksenang nasa harap niya. Isang tricycle na puno ng mga gamit. Isang luma at nabakbak ng aparador. Mga kahon ng karton na tila babagsak na sa pagkakakapatong-patong at malalaking itim na garbage bag na umuumbok sa kung anumang laman ang nakaparada sa kanilang garahe. At sa gitna ng lahat ng yon, nakapamaywang na tila isang general na nagbibigay ng utos ay ang kanyang biyenan, si Imelda. Dahan-dahan lang sa pagbaba niyan, baka magasgasan niyang mga plato. Sigaw nito sa dalawang lalaking nagbubuhat. Kasunod nito, lumabas mula sa loob ng bahay ang dalawa sa kanyang mga hipag, sina Carla at Brenda, na may dalang malamig na tubig para sa mga kargador. Kumilos sila na parabang sila ang may-ari ng lugar, na parabang ang lahat ng ito ay normal at napagplanuhan. Napahigpit ang hawak ni Hiraya sa strap ng kanyang laptop bag. Ang bahay na ito, ang bawat sulok nito ay pinagpaguran niya. Ang bawat piraso ng muebles sa loob ay pinili nilang mag-asawa. Ito ang kanyang paraiso, ang kanyang santuwaryo. At ngayon, ang paraisong yun ay walang pakundangang nilalapastangan. Dahan-dahan siyang naglakad papasok at ang unang nakapansin sa kanya ay ang bunsong hipag, si Celia, na tahimik lang na nakaupo sa isang tabi. Nag-iwas ito ng tingin, tila nahihiya. Ngunit wala ring sinabi. "Oh Hiraya, andyan ka na pala." Bati ni Imelda sa kanya. Walang bakas ng pagkagulat o hiya sa tono. "Tamang-tama ang dating mo. Ipaghanda mo kami ng merienda. Nagugutom na kami sa biyahe." Hindi yun isang pakiusap. Iyon ay isang utos. Tumingin si Hiraya sa paligid. Ang kanyang sala, na dati maaliwalas at minimalist ang disenyo, ngayon ay nagmukhang bodega. Hinarap niya ang biyenan. Pilit na pinapakalma ang sarili. "Ano po ito, Nay? Anong ibig sabihin ng lahat ng ito?" Ngumuso si Imelda. "Ano pa ba? Dito na kami titira. May problema ba doon?" Bago pa man makasagot si Hiraya, lumabas mula sa kusina ang kanyang asawa, si Lino, na may daladalang baso ng juice. Ang nangiti nito ay alanganin, ang mga mata ay nagpapaumanhin, ngunit alam ni Hiraya ang ibig sabihin ng tinging iyon. Isang pakiusap na huwag na siyang gumawa ng eksena. "Hira, halika. Mag-usap tayo sa loob," mahinang sabi ni Lino. Hinawakan siya sa braso at marahang hinila papasok sa kanilang kwarto. Pagkasara ng pinto, hinarap siya ni Hiraya. "Lino, ano to? Bakit hindi mo sinabi sa akin? Bakit wala man lang pasabi?" Sunod-sunod niyang tanong. Ang boses ay nanginginig sa pinaghalong galit at pagkadismaya. Bumuntong hininga si Lino. Kinakamot ang batok na siyang laging ginagawa nito kapag naipit. Biglaan kasi, Hira. Nagkaproblema sa inuupahan nilang bahay. Na-demolish daw. Naawa naman ako kay Mama. Alangan namang sa kalye natin sila patirahin? Hindi naman sa ganun, Lino. Ang punto ko, bakit hindi mo ako tinawagan man lang? Bakit kailangan kong umuwi na ganito ang maaabutan ko? Bahay ko rin to, Lino. May karapatan din naman siguro akong malaman kung sino ang titira dito. 'Di ba? Hayaan mo na muna, Hira. Sabi ni Lino, niyakap siya. Temporary lang naman to, hanggang sa makahanap sila ng bagong malilipatan. Intindihin mo na lang muna si Mama. Please. Ang mga salitang iyon, temporary lang, intindihin mo na lang. Parang sirang plaka na paulit-ulit na lang niyang naririnig sa tuwing may kailangan ang pamilya nito. At sa tuwing maririnig niya iyon, siya ang laging nagpaparaya. Siya ang laging umiintindi. Siya ang laging nagsasakripisyo. Hindi na siya umimik. Humiwalay siya sa pagkakayakap ni Lino at lumabas ng kwarto.
Ang hapagkainan ng gabing iyon ang pinakamahaba at pinakamabigat sa buong buhay niya. Ipinagluto niya sila ng sinigang na baboy, ang paborito ni Lino, ngunit tila walang nakapansin sa pagod niya. Masyadong maasim, komento ni Imelda matapos humigop ng sabaw. Noong araw, ang sinigang ko, tamang-tama lang ang asim. Hinahanap-hanap ng tatay ninyo. Si Carla naman ay busy sa pag-scroll sa kanyang telepono habang kumakain. Ate Hira, paabot nga ng tubig. Utos nito na hindi man lang inaalis ang tingin sa screen. Nagpatuloy ang kainan sa mga kwentuhan ng mag-iina, mga biruan na hindi siya kasali. Pakiramdam niya ay isa siyang estranghero sa sarili niyang pamamahay, isang utusan na ang tanging silbi ay maghanda ng pagkain at magligpit ng pinagkainan. Nawalan siya ng ganang kumain. Ang kanin sa kanyang plato ay tila naging bato sa kanyang lalamunan. Matapos ang hapunan, habang naghuhugas siya ng mga plato, narinig niya ang boses ni Imelda mula sa sala. Itong sofa ninyo, Lino, parang hindi matibay. At bakit puti ang kulay? Madaling dumumi. Dapat pinalitan nyo na yan. Napatigil si Hiraya sa paghuhugas. Napapikit siya ng mariin. Ang sofa na yon ay regalo niya kay Lino noong kanilang anibersaryo. Nang matapos ang lahat at makapasok na sila sa kwarto, akala niya ay doon na matatapos ang gabi. Ngunit habang nagsusuklay siya sa harap ng salamin, lumapit si Imelda sa may pintuan. Hindi ito kumatok, basta na lang pumasok. Hiraya, sabi nito sa seryosong tono. Humarap siya. Poney? Tiningnan siya ni Imelda mula ulo hanggang paa. Isang tingin na laging nagpaparamdam sa kanya na kulang siya, na hindi siya sapat. Huwag kang umasta na parang ikaw ang reyna dito, Hiraya. Tandaan mo, kung hindi dahil sa anak ko, baka wala ka sa magandang bahay na to. Kaya matuto kang lumugar. Pagkasabi noon, tumalikod na ito at isinara ang pinto. Iniwan si Hiraya na tulala at hindi makagalaw. Ang mga salitang iyon ay tumusok sa kanyang puso na parang punyal. Nang gabing iyon, nahiga si Hiraya sa kama, nakatalikod sa asawa niyang mahimbing nang natutulog. Ang mga hilik ni Lino ay tila insulto sa nag-aalab niyang damdamin. Dumaloy ang mga luha sa kanyang mga mata. Tahimik ngunit mabigat. Luha ng galit, ng sakit, ng pagod. Pagod na siyang umintindi. Pagod na siyang magparaya. Pinunasan niya ang kanyang mga luha. Sa dilim ng kwarto, ang sakit na nararamdaman niya ay dahan-dahang nag-iba ng anyo. Naging isang matigas at malamig na bagay sa loob ng kanyang dibdib. Isang desisyon. Tumingin siya sa natutulog na asawa. Ang lalaking pinangakuan niya ng habambuhay ay ang siya ring nagtulak sa kanya sa impyernong ito. Dahan-dahan, bumulong siya sa hangin, isang pangako sa kanyang sarili. Hindi na pwede. Hindi nakatulog si Hiraya. Hinintay lang niyang mamuo ang unang sinag ng araw sa siwang ng kanilang kurtina. Isang hudyat, isang pahintulot mula sa umaga na simulan na ang dapat niyang gawin. Dahan-dahan siyang bumangon mula sa kama, maingat na hindi maglikha ng anumang ingay na maaaring gumising kay Lino, na ang mahimbing na paghilik ay tila musika ng kawalang malasakit sa kanyang pandinig. Sa loob ng kanilang walk-in closet, kumuha siya ng isang maliit na maleta. Hindi marami ang kanyang inilagay. Ilang pares ng damit pantrabaho, mga personal na gamit, at ang kanyang lumang journal. Ang bawat kilos niya ay kalkulado. Bawat galaw ay may bigat ng isang desisyong hindi na mababawi. Ito ay hindi pagtakas. Ito ay isang pagdeklara ng pansamantalang kalayaan. Bago siya tuluyang lumabas ng silid, sumulyap siya sa kanilang wedding portrait na nakasabit sa dingding. Ang mga nakangiting mukha nila ni Lino ay tila nangungutya sa kanya ngayon. Gaano nakatagal mula noong huli siyang ngumiti ng ganoon. Isang nangiting totoo, isang nangiting hindi pilit.
Nag-iwan siya ng isang maikling sulat sa ibabaw ng unan ni Lino. Lino, kailangan ko muna ng espasyo. Huwag mo muna akong hahanapin. Hiraya walang pakiusap, walang panunumbat. Tanging ang simpleng katotohanan. Ang paghila niya sa maleta palabas ng bahay ang pinakamabigat na gawain. Ang bawat paggulong ng maliliit na gulong nito sa kanilang tiled floor ay parang bombang sasabog sa katahimikan ng umaga. Dinaanan niya ang sala kung saan nagkalat pa ang mga gamit ng kanyang mga biyenan. Isang teritoryong hindi na niya pag-aari. Pagdating sa pintuan, lumingon siya sa huling pagkakataon. Ang bahay na binuo ng kanyang pangarap at pinaghirapan ng kanyang mga kamay. Ang bawat halaman sa hardin, ang kulay ng pintura sa dingding, ang ilaw sa kisame. Lahat ay may piraso ng kanyang pagkatao. Ngayon, ang paraisong yon ay may lason. At para mailigtas ang sarili, kailangan niya itong lisanin. May kirot oo, ngunit walang pagsisisi. Isinara niya ang pinto ng walang ingay at naglakad palayo. Habang naglalakbay sakay ng taxi, naiisip na niya ang magiging reaksyon ng mga naiwan sa bahay. Ang pag-aalala at marahil ay pagkainis sa mukha ni Lino pagkabasa ng sulat. At si Imelda, tiyak nangingisi ito at sasabihin sa mapanghamak na tono, hayaan niyo yan. Saan ba naman yan pupulutin? Babalik din yan na parang asong nakabahag ang buntot. Ang kaisipang iyong ang lalong nagpatigas sa kanyang loob. Hindi na siya babalik hanggat hindi nila nauunawaan ang kanyang halaga. Ang kanyang kanlungan ay isang maliit na kapihan sa kanto ng isang hindi gaanong mataong kalye, ang Kanlungan Cafe. Ito ang lugar kung saan siya madalas tumatambay kapag kailangan niya ng katahimikan. Ang amoy ng bagong giling na kape at ang mahinang tugtog ng acoustic guitar mula sa mga speaker ay tila isang mainit na yakap. Umupo siya sa pinakasulok na lamesa, sa tabi ng bintanang salamin, at umorder ng kanyang paboritong brewed coffee. Habang hawak ang mainit na tasa, sa unang pagkakataon, sa loob ng 24 na oras, pakiramdam niya ay malaya siyang nakahinga. Walang mga matang mapanghusga, walang mga salitang tumutusok sa kanyang pagkatao. Doon, sa kalmadong paligid ng kapihan, kinuha niya ang kanyang telepono. May isang tao lang siyang gustong makausap, ang kanyang matalik na kaibigan, si Ana. Sa pangalawang ring pa lang ay sinagot na nito ang tawag. Hira, ang aga mo namang tumawag. May problema ba? At doon bumigay na ang lahat ng kanyang pinipigilan. Ana, simula niya, ngunit ang boses niya ay basag. Ang mga luhang hindi niya iniyak kagabi ay sunod-sunod ng pumatak. Hira, anong nangyari? Umiiyak ka ba? Nag-aalalang tanong ni Ana sa kabilang linya. Isinalaysay niya ang lahat. Ang biglaang pagdating ng kanyang mga biyenan, ang mga masasakit na salita ni Imelda, ang kawalang imik ni Lino, ang pakiramdam na siya'y isang dayuhan sa sarili niyang tahanan, at ang kanyang pag-alis kaninang umaga. Sinabi ko na sa'yo, di ba? Mahinahong sabi ni Ana, matapos siyang pakinggan. Masyado kang mabait, Hira. Masyado kang mapagbigay, kaya kanila inaabuso. Tama lang yang ginawa mo. Huwag kang uuwi hanggat hindi si Lino mismo ang kumakausap sa pamilya niya at nagsasabing kailangan kanilang respetuhin. Hindi ko alam kung kaya niya yon, Ana. Mahinang sagot ni Hiraya. Pinupunasan ang kanyang mga luha. Lagi na lang si mama niya ang tama para sa kanya. Then this is the time to find out kung sino talaga ang mas matimbang sa inyo. Giit ni Ana. Magpakatatag ka, Hira. Ipakita mong hindi ka basahan na pwede lang nilang tapak-tapakan. Andito lang ako, okay? Tawagan mo ako kahit anong oras. Pagkababa ng tawag, gumaan ng kaunti ang pakiramdam ni Hiraya. Ang pakikipag-usap kay Ana ay nagbigay sa kanya ng lakas at pag-asa. Nakatitig lang siya sa labas ng bintana
Pinapanood ang mga taong naglalakad nang biglang mag-vibrate ang kanyang telepono. Pangalan ni Lino ang nasa screen. Hinayaan niya itong mag-ring hanggang sa mamatay ang tawag. Tumawag ulit ito. At muli. At muli. Hindi niya sinagot. Pagkatapos ng ilang minutong katahimikan, isang text message siyang pumasok. Mula kay Lino. Nanginginig ang mga kamay ni Hiraya nang buksan niya ito. Hiraya, umuwi ka na. Huwag nating palakihin to. Pag-usapan natin. Pinakatitigan ni Hiraya ang mensahe ni Lino. Ang mga salitang huwag nating palakihin to ay tila sampal sa kanyang mukha. Ganoon lang ba yun para sa kanya? Isang maliit na bagay na hindi dapat palakihin? Ang pagyurak sa kanyang pagkatao at kapayapaan sa loob ng sarili niyang pamamahay? Ngunit sa halip na magpadala sa galit, isang malamig na determinasyon ang kumalat sa kanyang sistema. Hindi na siya ang Hiraya na basta na lang tatahimik at iintindi. Kung gusto ni Lino na mag-usap, mag-uusap sila. Ngunit sa kanyang mga termino, nagtipa siya ng maikling sagot. Magkita tayo. Sa labas. Idinagdag niya ang pangalan ng isang kilalang restaurant sa isang mall. Isang lugar na bukas, maliwanag at maraming tao. Isang lugar kung saan hindi siya maaaring basta na lang isang tabi o sigawan. Dumating si Hiraya sa kanilang tagpuan ng mas maaga. Pinili niya ang isang mesang nasa gilid kung saan kitang-kita niya ang sinumang papasok. Nang dumating si Lino, agad niyang napansin ang anyo nito. Gusot ang damit, tila hindi nakatulog. Ngunit sa kabila ng pagod sa mukha nito, mayroon pa ring ere ng pagiging superior na para bang siya pa rin ang nasa tama at si Hiraya ang may pagkukulang. Umupo ito sa kanyang harapan at bumuntong hininga. Salamat at pumayag kang makipagkita. Panimula nito. Hindi umimik si Hiraya. Hinintay niya itong magsalita. Nag-alala ako sa iyo, Hiraya. Pinag-alala mo kaming lahat. Sabi ni Lino. Ang tono ay tila nagtatampo. Hindi mo man nang sinasagot ang mga tawag ko. Isang mapait na ngiti ang gumuhit sa labi ni Hiraya. Nagsimula na naman ito. Siya ang pinagmumukhang masama. Bakit ako umalis, Lino? Yun dapat ang una mong itanong. Hindi kung bakit hindi ako sumasagot. Tila nabigla si Lino sa kanyang prangkang sagot. Alam ko may kasalanan din si Mama, pero sana naman inintindi mo na lang. Alam mo namang matanda na. Ganoon talaga yon. Matanda na kaya may karapatan na siyang bastusin ako sa sarili kong bahay. Kalmado ngunit madiin na sagot ni Hiraya. Lino, hindi na ito tungkol sa pag-intindi. Tungkol na ito sa respeto. Respeto na hindi mo maibigay sa akin dahil mas pinipili mo laging kampihan sila. Dito na nagsimulang mag-init ang ulo ni Lino na wala ang pagkukunwari nitong pag-aalala. Respeto? Hiraya, ano na lang ang sasabihin ng mga kapitbahay? Nakita nilang umalis ka na may dalang maleta. Ano na lang ang iisipin nila na pinapalayas kita? Iniisip mo ba ang kahihiyan na binibigay mo sa pamilya natin? Hindi makapaniwala si Hiraya sa kanyang naririnig. Sa gitna ng lahat ng sakit na nararamdaman niya, ang reputasyon pa rin nila sa ibang tao ang inaalala nito. Nasasaktan si Mama. Hiraya. Pagpapatuloy ni Lino, ginagamit ang ina bilang panangga. Hindi na halos makakain sa pag-aalala sa'yo. Gusto mo ba talagang magkasakit pa yung tao dahil sa'yo? Ang bawat salita ni Lino ay parang maliliit na karayom na tumutusok sa puso ni Hiraya. Ngunit sa pagkakataong ito, ang sakit ay may kasamang pagkamulat. Nakita niya ng malinaw ang lahat. Sa buong monologo ng kanyang asawa, wala siyang narinig na kahit isang sorry. Wala siyang narinig na, kamusta ka? Wala siyang narinig na pag-amin sa kanilang pagkakamali. Ang narinig lang niya ay paninisi, pagmamanipula, at pag-aalala sa sarili nitong kapakanan. Isang nakabibinging katahimikan ang namagitan sa kanila. Tinitigan ni Hiraya ang lalaking nasa harapan niya
Ang lalaking minahal niya pinagkatiwalaan at ipinaglaban. Ngunit ang nakikita niya ngayon ay isang estranghero. Lino, sabi niya, ang boses ay kalmado ngunit walang emosyon. Kailan mo ako huling tinanong kung masaya ba ako? Natigilan si Lino. Napakunot ang noo nito. Hindi inaasahan ang tanong. Nagpatuloy si Hiraya. Ang bahay na yon ay sa akin din. Pinagpaguran ko yon. Karapatan kong maramdaman na ligtas at payapa ako doon. Karapatan kong irespeto. Kung hindi mo yon kayang ipaglaban para sa akin laban sa sarili mong pamilya, anong klase kang asawa? Nawalan ng pasensya si Lino. Ang kanyang mukha ay umasim. So anong gusto mong palabasin? Na ako ang masama? Hiraya, pamilya ko yon. Bago pa kita makilala, sila na ang kasama ko. At ako ang asawa mo, giit ni Hiraya. Ang pinili mong makasama habang buhay o baka naman nagkamali ako ng akala? Tumayo si Lino. Ang mga kamay ay nakakuyom sa magkabilang gilid. Tumingin ito sa kanya ng may halong galit at babala. Umuwi ka na, Hiraya. Ayusin na natin to. Mariin nitong sabi. Kung hindi ka uuwi, baka may magbago sa ating dalawa. Isang banta. Isang ultimatum. At sa sandaling iyon, alam na ni Hiraya ang sagot. Tapos na ang laban. Talunan na siya bago pa man magsimula. Ngunit ang pagkatalong ito ay hindi nangangahulugan ng pagsuko. Ito ay nangangahulugan ng paglaya. Tumayo rin si Hiraya, kinuha ang kanyang bag. Tiningnan niya si Lino sa mata at sa unang pagkakataon, wala na siyang nakitang pagmamahal doon. Pagtatapos na lang. Marahil na Lino, mahina niyang sagot. May kailangan talagang magbago. Tumalikod siya at nagsimulang maglakad palayo. Iniwan si Lino na nakatayo at gulat sa kanyang naging sagot. Bawat hakbang palayo sa mesang yon ay parang pag-alis ng mabigat na kadena sa kanyang mga paa. Habang naglalakad siya palabas ng restaurant, ramdam niya ang panginginig ng kanyang buong katawan, ngunit hindi dahil sa takot, kundi dahil sa katotohanang sumasampal sa kanya. Biglang nag-vibrate ang kanyang telepono sa loob ng bag. Kinuha niya ito. Iniisip na baka si Lino yon na tumatawag, ngunit hindi. Isa itong notification sa kanyang screen. Isang email alert mula sa bangko. Bank transaction alert. A fund transfer of PHP 250,000 yuan has been successfully made from your joint business account ending in 1088. Napatigil si Hiraya sa gitna ng daanan. Ang kanyang puso ay biglang kumabog ng napakabilis. 250,000 piso mula sa kanilang business account. At wala siyang kaalam-alam dito. Ang ingay ng mall, ang masayang tawanan ng mga tao, ang tugtog mula sa mga tindahan, ay tila naglaho sa pandinig ni Hiraya. Ang tanging naririnig niya ay ang malakas na dagundong ng kanyang dibdib. Nakatitig siya sa screen ng kanyang telepono, binabasa ng paulit-ulit ang notification mula sa bangko, na para bang sa pag-ulit niya ay magbabago ang mga salitang nakasulat doon. 250,000 piso. Saan napunta ang ganoong kalaking pera? Para saan ito? At bakit hindi man lang ito ipinaalam sa kanya ni Lino? Ang kanilang joint business account ay para sa kanilang maliit na catering services, isang negosyong pareho nilang pinaghirapan. Ang bawat sentimo doon ay may katumbas na pagod at puyat. Naghahanap si Hiraya ng pinakamalapit na upuan at napaupo na lang. Ang mga tuhod ay tila nanlambot. Nagsimulang maglaro sa kanyang isipan ang mga tanong. Kailan pa ito nagsimula? Ito na ba ang kauna-unahan? Nang gabing iyon, sa loob ng maliit na apartment na pansamantala niyang tinutuluyan, binuksan niya ang kanyang laptop. Ang gabi ay malalim na, ngunit ang kanyang diwa ay gising na gising. Ang kaninang pagod at sakit ng damdamin ay napalitan ng isang mapanganib na enerhiya, isang determinasyong alamin ang katotohanan. Nag-login siya sa kanilang online banking account.
Ang kanyang mga daliri ay nanginginig habang tinatype ang kanilang password. Isang kombinasyon ng kanilang mga pangalan at anniversary date. Napaka-imposible. Ang password nila ay simbolo ng kanilang pag-iibigan, ngunit ang bubuksan nito ngayon ay maaring ang katapusan ng lahat. Sa pagbukas ng transaction history, kinumpirma nito ang kanyang hinala. Ang PHP 250,000 na transfer ay naroon, ngunit hindi iyon ang nagpatigil sa kanyang paghinga. Nag-scroll siya pababa. May isa pang transfer, nagkakahalaga ng 100,000 noong nakaraang buwan, at isa pa, 2 buwan na ang nakalipas, at isa pa, sunod-sunod. Maliliit na halaga noong una, na lumalaki sa pagdaan ng mga buwan. Sa kabuuan, halos 1,000,000 na ang nawawala sa kanilang account sa loob ng wala pang 1 taon. Isang alaala ang biglang pumasok sa kanyang isip. Mga 6 na buwan na ang nakalipas, napansin niyang nababawasan ang kanilang ipon. Nang tanungin niya si Lino, ang sagot nito ay kalmado at simple. Ano yun ba? Nag-invest ako sa stocks, Hira. Medyo bumagsak lang ang market pero babawi rin yun. Huwag kang mag-alala, ako ang bahala. Naniwala siya. Bakit naman hindi? Asawa niya ito. Kasosyo niya sa buhay at sa negosyo. Wala sa isip niya ang pagdudahan ito. Ngunit ngayon, ang mga salitang iyon ay parang kasinungalingang umaling-awngaw sa tahimik na silid. Kailangan niya ng mas matibay na ebidensya. Kailangan niyang malaman kung saan napupunta ang pera. Kinabukasan, gumawa siya ng isang mapangahas na plano. Alam niya ang schedule ng pamilya Salazar. Sa umaga, si Imelda ay nasa simbahan o nakikipagtsismisan sa mga kapitbahay. Ang mga hipag naman niya ay laging nasa mall. Si Lino ay nasa trabaho. Ito na ang kanyang pagkakataon. Nanginginig ang mga kamay niya habang ipinapasok ang susi sa seradura ng sarili nilang bahay. Ang bawat tunog ay tila napakalakas. Ang bawat anino ay tila gumagalaw. Pakiramdam niya ay isa siyang magnanakaw sa sarili niyang pamamahay. Dumiretso siya sa kanilang silid, sa opisina ni Lino. Nagsimula siyang maghalungkat sa mga drawer, sa mga folder ng dokumento, naghahanap ng kahit anong makapagbibigay liwanag, mga bank statement, mga resibo, kahit ano. Wala siyang nakita. Tila naging maingat si Lino sa pagtatago ng anumang bakas. Malinis ang kanyang mga record. Napaupo si Hiraya sa sahig, nawawalan na ng pag-asa. Marahil ay nagkamali lang siya. Marahil ay may paliwanag naman talaga ang lahat. Ngunit habang paupo siya, nasagi ng kanyang paa ang ilalim ng mesa ni Lino. May naramdaman siyang kakaiba. Nang silipin niya, nakita niyang may isang maliit na sobre na nakatape sa ilalim ng tabletop. Isang lugar na hindi mo mapapansin kung hindi mo sadyaing hanapin. Kinuha niya ito. Sa loob ay mga resibo ng credit card. Isang credit card na hindi pamilyar sa kanya. Hindi ito ang kanilang shared credit card. Ito ay personal na card ni Lino. Binuklat niya ang mga resibo. Ang kanyang mga mata ay nanlalaki sa bawat pahinang kanyang binabasa. Resibo mula sa isang mamahaling Italian restaurant. Halos 10,000 para sa hapunan ng 2 tao. Resibo mula sa isang 5-star hotel. Isang overnight stay sa isang suite. At ang pinakamatindi, resibo mula sa isang kilalang jewelry store, isang diamante love knot necklace. Ang presyo ay halos katumbas na ng 1 buwang sahod niya. At sa ibaba ng resibong iyon, may isang pangalang nakasulat sa recipient section na isinulat ng sales lady para sa warranty. Isang pangalan na hindi niya kilala, ngunit isang pangalan na sisira sa kanyang buong mundo. Sabrina. Nabitawan ni Hiraya ang mga resibo. Nagkalat ang mga ito sa sahig na parang mga piraso ng kanyang nawasak na puso. Sabrina. Sino si Sabrina? Ang pangalan ay umikot-ikot sa kanyang isipan. Ang lahat ng piraso ng palaisipan ay biglang nagkabit-kabit. Ang mga biglaang overtime ni Lino.
Ang mga business trip na wala namang dalang pasalubong pag-uwi. Ang mga palihim na paggamit nito ng telepono. Ang mga ngiting para sa screen at hindi para sa kanya. Hindi pala ito simpleng pangingialalam ng biyenan. Hindi lang ito simpleng kawalan ng respeto. May mas malalim, mas madilim, at mas masakit na katotohanan sa likod ng lahat. Ang pag-alis niya sa bahay ay hindi lang pala paghingi ng espasyo. Ito pala ang nagbukas ng pinto sa isang silid na puno ng kasinungalingan at kataksilan. Hawak ang resibong may pangalan ni Sabrina. Naramdaman ni Hiraya ang pag-akyat ng galit na hindi niya pa naramdaman kailanman. Hindi na ito simpleng galit. Ito ay isang nag-aapoy na pagkamuhi. At sa apoy na yon, isang bagong Hiraya ang isinilang. Isang babaeng hindi na iiyak, kundi lalaban. Ang pangalang Sabrina ay tila lason na kumalat sa buong sistema ni Hiraya. Hindi na siya makakain, hindi na siya makatulog ng maayos. Sa bawat pagpikit niya, nakikita niya ang pangalang iyon na nakasulat sa resibo. At kasunod nito ay ang libu-libong tanong na walang kasagutan. Sino siya? Gaano na sila katagal? Mahal ba siya ni Lino? Ang sakit ay napakalalim, ngunit alam ni Hiraya na hindi siya pwedeng magpadala dito. Ang pag-iyak ay hindi makakatulong. Ang pagmumukmok ay hindi magbibigay sa kanya ng hustisya. Ang kailangan niya ay katotohanan. Ang buong, masakit at nakakadurog na katotohanan. Sa tulong ng kanyang kaibigang si Ana, nakahanap si Hiraya ng isang pribadong investigador, isang dating pulis na nagtayo ng sarili niyang ahensya. Ang kanilang pagkikita ay ginanap sa isang maliit at hindi kilalang diner, malayo sa mga lugar na madalas nilang puntahan ni Lino. Mr. Reyes, panimula ni Hiraya. Ang boses ay nanginginig ng bahagya habang inilalatag sa mesa ang isang sobre. Kailangan ko po ang tulong ninyo. Si Mr. Reyes, isang lalaking nasa edad 50 na may seryosong muka at matalas na mga mata, ay tumangulang at binuksan ang sobre. Sa loob ay isang litrato ni Lino na kuha mula sa kanilang huling bakasyon at isang maliit na papel kung saan nakasulat ang pangalang Sabrina. Gusto kong malaman ang lahat tungkol sa babaeng to, sabi ni Hiraya. Ang boses ay nagkaroon ng biglaang katatagan. At gusto kong malaman ang bawat galaw ng asawa ko. Tiningnan ni Mr. Reyes ang litrato, pagkatapos ay tumingin kay Hiraya. Sigurado ka ba dito, ma'am? Minsan, mas masakit pa ang katotohanang malalaman mo kaysa sa kasinungalingang pinaniniwalaan mo. Isang malamig na ngiti ang sumilay sa labi ni Hiraya. Matagal na po akong nabubuhay sa kasinungalingan, Mr. Reyes. Panahon na para magising. Habang hinihintay niya ang resulta ng investigasyon, ang bawat araw ay tila isang walang katapusang pagsubok. Ang kanyang telepono ay naging instrumento ng torture. Walang tigil ang pagtawag at pag-text mula sa pamilya Salazar. Isang araw, si Carla, ang pinakamaingay sa magkakapatid, ang tumawag. Sinagot ito ni Hiraya, umaasang baka may kahit katiting na pag-unawa siyang maririnig. Ngunit nagkamali siya. Ate Hiraya, ano ba tong ginagawa mo? Bungad agad ni Carla. Ang boses ay puno ng akusasyon. Pinapahiya mo ang kuya. Pinagtsitsismisan na kayo dito sa subdivision. Umuwi ka na nga. Carla, hindi mo alam ang nangyayari. Mahinahong sagot ni Hiraya. Anong hindi alam? Ang alam ko lang, iniwan mo ang asawa mo dahil lang sa simpleng hindi pagkakaunawaan. Ganyan ka ba talaga kawalang kwentang asawa? Konting problema lang, susuko ka na agad. Hindi na nakasagot si Hiraya. Pinatay niya ang tawag. Ang mga salita ni Carla ay tumagos. Ngunit sa halip na saktan siya, mas lalo lang nitong pinatigas ang kanyang puso. Sila ang may kasalanan, ngunit siya pa rin ang sinisisi. Sunod namang nag-text ang kanyang biyenan, si Imelda. Ang mensahe nito ay mas malala. Puno ng sumpa at paninisi. Kung may mangyaring masama sa anak ko,
Dahil sa stress na binibigay mo, hinding-hindi kita mapapatawad. Makonsensya ka sana sa ginagawa mong pag-abandona sa pamilya mo. Pamilya. Anong pamilya ang sinasabi nila? Ang pamilyang sila-sila lang ang nagtutulungan para sirain siya? Sa gitna ng lahat ng ito, ang tanging kanlungan ni Hiraya ay si Ana. Isang gabi dinalhan siya nito ng pagkain sa kanyang tinutuluyan. Nakita nito ang pamumutla at pangangayayat niya. Hira, kumakain ka pa ba? Nag-aalalang tanong ni Ana habang inaayos ang dala niyang pagkain sa mesa. Umiling lang si Hiraya. Wala akong gana. Hindi pwede yan, sabi ni Ana. Hinawakan ng kanyang kamay. Kailangan mong maging malakas ngayon, higit kailanman. Huwag mong hahayaang makita nilang talunan ka. You are not alone in this, Hira. Tandaan mo yan. Ang mga salitang iyon at ang mainit na sabaw ng sinigang na dala ni Ana ang nagbigay sa kanya ng lakas. Kailangan niyang lumaban para sa sarili niya. Isang gabi, habang nakahiga at pilit na ipinipikit ang mga mata, nagising si Hiraya mula sa isang masamang panaginip. Sa kanyang panaginip, nakita niya si Lino at ang isang babaeng walang mukha. Magkahawak kamay na tumatawa habang unti-unting gumuho ang bahay na pinaghirapan ni Kaya. Nagising siyang humihingal. Ang dibdib ay puno ng takot. Takot sa katotohanang malapit ng mabunyag. Paano kung mas malala pa ito sa kanyang inaakala? Paano kung hindi niya kayanin? Sa gitna ng kanyang pag-iisip, biglang tumunog ang kanyang telepono. Isang unregistered number. Kinakabahan man, sinagot niya ito. Hello? Ma'am Hiraya? Sabi ng isang pamilyar na boses. Si Mr. Reyes. Biglang bumilis ang tibok ng puso ni Hiraya. Napabangon siya mula sa pagkakahiga. Opo, ako to. May balita na po ba kayo? Isang sandaling katahimikan ang namayani sa kabilang linya bago ito muling nagsalita. Ang boses nito ay mababa at seryoso. May nakuha na ako, Ma'am Hiraya. I-email ko sa iyo ngayon. Huminto ito, tila nag-aalangan. Pero, magpakatatag po kayo. Ang mga salitang binitawan ni Mr. Reyes, magpakatatag po kayo, ay umalingaw-ngaw sa tainga ni Hiraya na parang isang babala ng paparating na bagyo. Pagkababa ng tawag, ilang minuto siyang nakatitig lang sa blangkong pader. Ang kanyang paghinga ay mababaw. Ang kanyang puso ay kumakarera na tila gustong kumawala sa kanyang dibdib. Maya-maya, narinig niya ang mahinang tunog mula sa kanyang laptop, ang notification ng isang bagong email. Ito na, ang katotohanan. Nakahain sa isang digital na sobre, naghihintay na buksan. Nanginginig ang kanyang kamay habang ginagalaw ang cursor patungo sa email. Bawat pag-click ay tila isang hakbang papalapit sa isang bangin. Nang bumukas ang email, wala itong masyadong salita. Isang pangungusap lang mula kay Mr. Reyes. Attached are the initial findings. At sa ibaba nito, isang serye ng mga image files. Nag-alinlangan siya. Isang bahagi ng kanyang pagkatao ang sumisigaw na isara na ang laptop. Magkunwaring hindi niya ito nakita at bumalik sa pagiging mangmang. Dahil ang kamangmangan, minsan, ay isang uri ng kaligayahan. Ngunit alam niyang huli na ang lahat. Kailangan niyang harapin ito. Dinownload niya ang unang litrato. Ang pagbukas nito ay tila isang suntok sa kanyang sikmura. Ang hangin ay biglang nawala sa kanyang mga baga. Ang larawan ay kuha sa labas ng isang restaurant. Malinaw na malinaw. Nakatayo roon si Lino, ang kanyang asawa, na may malapad na ngiti sa mga labi. Ang nangiting iyon na dati ay para sa kanya lang. Ngunit sa larawang iyon, ang ngiti ni Lino ay para sa babaeng kanyang inaakbayan. Isang babaeng bata, maganda, at nakangiti rin pabalik sa kanya. Ang kanilang mga katawan ay magkadikit. Ang kanilang mga mundo ay tila iisa. Ito si Sabrina.
Ang itsura ng babae ay hindi ang halimaw na inaasahan niya. Mukha itong simple, mukhang inosente. At iyon ang mas nagpasakit sa lahat. Nanginginig ang kanyang daliri habang binubuksan ang sumunod na litrato. Sa pagkakataong ito, nakaupo sila sa loob ng restaurant, magkaharap. Si Lino ay nakahawak sa kamay ng babae na nakapatong sa mesa. Ang paraan ng pagtingin ni Lino sa kanya, puno ng pagsamba, puno ng pagmamahal. Isang tingin na matagal nang hindi ipinagkakait sa kanya. Sumunod, isa pang litrato, magkahawak kamay habang naglalakad sa isang parke. Ang araw ay papalubog at ang kanilang mga anino ay magkadugtong. Para silang mga bida sa isang romantikong pelikula. Isang pelikula kung saan si Hiraya ang kontrabida, ang hadlang, ang asawang naiwan sa bahay, at ang huling litrato, ang pinakamasakit sa lahat. Nakatayo sila sa isang bakanteng lote sa harap ng isang malaking tarpaulin na may disenyo ng isang modernong bahay. May hawak na blueprint si Lino. Nakaturo siya sa isang bahagi ng plano habang si Sabrina ay nakasandal sa kanyang balikat, nakangiti. Tila sabay nilang pinaplano ang kanilang kinabukasan, ang kanilang pangarap na tahanan. Doon na bumuhos ang lahat, hindi luha, kundi isang malakas at walang tunog na sigaw na nagmula sa kaibuturan ng kanyang kaluluwa. Ang kanyang bibig ay bumuka, ngunit walang boses na lumalabas. Ang sakit ay napakatindi, na tila ninakaw nito ang kanyang kakayahang gumawa ng ingay. Bumagsak ang kanyang ulo sa ibabaw ng keyboard ng laptop. Ang telepono ay nahulog mula sa kanyang kamay at lumikha ng malakas na kalabog sa sahig. Ngunit hindi niya iyon narinig. Ang tanging naririnig niya ay ang paulit-ulit na pagtibok ng kanyang puso na sinasabayan ng mga salitang taksil, manloloko, sinungaling. Biglang bumalik sa kanyang alaala ang lahat ng kasinungalingan ni Lino. May meeting lang ako, Hira. Baka gabihin ako ng uwi. Kailangan kong pumunta ng Batangas para sa site visit ng kliyente. Bonus ko to, Hira. Bili tayo ng bagong TV. Ang bawat alaala ay isang saksak. Ang bawat kasinungalingan ay isang patunay. Kung gaano siya naging bulag. Kung gaano siya naging tanga. Paano niya hindi nakita? Paano niya hindi naramdaman? Ganoon ba siya kahusay na aktor? O sadyang ganoon lang siya katanga para maniwala sa lahat? Ang sakit ay dahan-dahang napalitan ng galit. Isang galit na malamig at nakakamanhid. Hindi siya umiyak. Tila naubos na ang lahat ng luha niya. Ang nararamdaman niya ngayon ay mas malalim pa sa lungkot. Ito ay ang pakiramdam ng ganap na pagkasira. Ang pundasyon ng kanyang buhay, ang kanyang pag-aasawa, ang kanyang tiwala, ang kanyang pag-ibig ay gumuho sa isang iglap. At sa ilalim ng mga guhong iyon, natabunan ang dating Hiraya. Tiningnan niya ang kanyang refleksyon sa itim na screen ng laptop. Ang babaeng nakatingin pabalik sa kanya ay may mga matang walang buhay, isang mukha na pagod sa laban, ngunit may isang bagong kislap sa mga mata nito. Isang kislap ng apoy na hindi pa niya nakita dati. Ang pag-ibig na dati niyang nararamdaman para kay Lino ay naging abo. At mula sa abong iyon, isang bagong damdamin ang isinilang. Isang uhaw para sa katarungan. Isang uhaw para sa paghihiganti. Dinampot niya ang kanyang telepono mula sa sahig. Ang kanyang mga daliri ay hindi na nanginginig. Matatag na. Tiningnan niya ang huling larawan. Ang larawan ni Lino at Sabrina na pinaplano ang kanilang kinabukasan gamit ang perang pinaghirapan niya. Hindi. Hindi siya papayag. Hindi niya hahayaang maging masaya ang mga taong sumira sa kanya. Hindi niya tinawagan si Lino. Hindi pa. Hindi pa ito ang tamang panahon para sa komprontasyon. May mas matalino siyang naisip. Isang paraan para malaman
kung hanggang saan ang lalim ng kataksilang ito. Nag-scroll siya sa kanyang mga contact hanggang sa makita niya ang isang pangalan na nagdulot ng panibagong pangingilabot sa kanya. Biyenan pinindot niya ang call button. Nagring ito ng ilang beses. Hello. Sagot ng boses sa kabilang linya. May halong pagkainis. Kumalma si Hiraya. Inayos ang kanyang boses. Kailangan niyang magpanggap. Hello po, Nay. Sabi niya. Pilit na ginagawang malambing at nagsisisi ang kanyang tono. Kamusta po kayo? Si Lino po, andyan po ba? Kailangan niyang malaman kung ang ina nito ay isang biktima rin ng kasinungalingan o isang kasabwat. Isang sandaling katahimikan ang sumunod sa tanong ni Hiraya. Sa kabilang linya naririnig niya ang pag-ubo ni Imelda, tila inihahanda ang sarili para sa isang pag-arte. Nang magsalita itong muli, ang tono nito ay biglang nagbago. Mula sa pagiging iritado ay naging boses ng isang nag-aalalang ina. Hiraya Hija, ikaw pala, sabi ni Imelda. Ang boses ay puno ng huwad na paglalambing. Ayos lang kami dito. Ikaw ang iniisip namin. Bakit ka naman umalis ng ganoon? Halos hindi na makatulog ang anak ko sa pag-aalala sa'yo. Kinagat ni Hiraya ang kanyang labi upang pigilan ang sarili na bumunghalit ng tawa. Isang tawang mapait at puno ng pangungutya. Ang galing. Ang galing nilang lahat umarte. Pasensya na po, Nay. Pagpapatuloy ni Hiraya sa kanyang pagkukunwari. Nag-isip-isip lang po ako. Baka pwede na po akong umuwi bukas. Gusto ko lang po sanang makausap si Lino. Narinig niya ang tila isang buntong hininga ng tagumpay mula kay Imelda. Nako, mabuti naman kung ganoon, Hija. Yan ang tama. Ang mag-asawa, hindi dapat naghihiwalay ng higaan. Nagkakaproblema talaga. Pero lahat naman yan nadadaan sa maayos na usapan. Talaga, Nay. Gustong isigaw ni Hiraya. Kahit ang pagkakaroon ng kabit na dadaan sa maayos na usapan. Si Lino po, Nay. Pwede ko po ba siyang makausap? Ulit niya sa tanong. Dito na pumasok ang kasinungalingan. Isang kasinungalingan na napakakinis, napakadulas. Na kung hindi lang nakita ni Hiraya ang mga litrato, baka naniwala pa siya. Ay, wala siya dito, Hija. Mabilis na sagot ni Imelda. Katatawag lang sa akin kanina. May bigla ang business trip. Nasa Cebu siya ngayon. May importante raw na kliyenteng kakausapin. Baka mga 2 araw pa bago makabalik. Nasa Cebu. Ang mga salitang yon ay tumatak sa isipan ni Hiraya na parang isang marka ng mainit na bakal. Cebu. Ngunit ang isa sa mga litratong ipinadala ni Mr. Reyes ay may timestamp. 4:30 p.m. ngayong araw. At ang lokasyon ay malinaw. Isang kilalang cafe sa Alabang. Halos 2 oras lang ang nakalipas. Imposibleng nasa Cebu na si Lino ngayon. Doon, sa gitna ng panlalamig ng kanyang buong katawan, isang piraso ng palaisipan ang biglang pumasok sa kanyang isip. Ang kasinungalingan ni Imelda ay napaka-specific, napaka-detalye. Hindi ito tunog ng isang taong nagtatakip lang ng kasalanan ng anak. Ito ay tunog ng isang taong parte ng plano. Isang co-conspirator. Ah, ganoon po ba, Nay? Sabi na lang ni Hiraya. Pilit pinapanatiling normal ang kanyang boses kahit na ang kanyang mundo ay gumuho na sa pangalawang pagkakataon sa gabing iyon. Sige po, hihintayin ko na lang po ang tawag niya. Salamat po. Walang anuman, Hija. Mag-iingat ka. Umuwi ka na, ha? Pagkababa ng tawag, napasandal si Hiraya sa pader. Ang kanyang mga binti ay tila hindi na kayang suportahan ang kanyang bigat. Hindi lang alam ni Imelda, ang kasinungalingan nito ay sobrang perpekto para maging isang hula lang. Ang pagsasabi na nasa Cebu si Lino ay hindi isang simpleng palusot. Ito ay isang pre-planned alibi. Isang script na pareho nilang ginagamit ni Lino. Nagsimulang magbalik sa alaala ni Hiraya ang mga maliliit na detalye na dati isinasantabi lang niya.
Ang mga pagkakataong bigla na lang inaabutan ni Lino ng pera, ang ina nito ng palihim. Ang mga madalas na pag-uusap nilang mag-ina sa telepono na biglang hihinto kapag pumasok siya sa kwarto. Ang mga paalala ni Imelda sa kanya na, ang mga lalaki Hiraya, kailangan nila ng sarili nilang mundo. Huwag mo siyang masyadong sakalin. O ang paborito nitong linya, basta't umuuwi siya sa'yo sa gabi at ginagampanan ang responsibilidad niya bilang ama ng magiging anak ninyo. Yun ang importante. Noon, ang mga salitang yon ay parang ordinaryong payo lang ng isang biyenan. Ngayon, ang mga ito ay parang mga kodigo ng isang kasabwat. Mga pahiwatig na nagpapahintulot sa kataksilan, basta't ito ay ginagawa ng patago. Ang galit na nararamdaman niya para kay Lino ay nadagdagan. Ngayon, ang galit na yon ay sumasakop na rin sa ina nito. Hindi lang pala isang babae ang kalaban niya, kundi ang buong pamilya nito. Muli niyang binuksan ang kanyang laptop at tiningnang maigi ang mga litrato. Hinanap niya ang larawan ni Lino at Sabrina sa restaurant. Pinalaki niya ito, sinuri ang bawat sulok, naghahanap ng kahit anong detalye na maaring nakaligtaan niya sa una niyang pagtingin. At doon, sa isang mesa sa likuran, sa medyo madilim na bahagi ng restaurant, may nakita siyang isang pamilyar na anino. Isang babae na nakatalikod sa kamera. Hindi masyadong malinaw ang mukha, ngunit ang kanyang damit at buhok, pinalaki pa niya ang imahe. Ang babae ay may suot na isang silk scarf na kulay lavender. Nanigas si Hiraya. Ang scarf na yon, pamilyar na pamilyar. Ito ang regalo niya kay Imelda noong huling kaarawan nito. Siya mismo ang pumili noon. Naaalala pa niya kung gaano niya ito pinag-ipunan dahil mahal ito. Hindi maaari. Nanginginig niyang kinuha ang telepono at tinawagan si Mr. Reyes. Mr. Reyes, pasensya na sa abala, sabi niya. Hirap na huminga. Pwede po bang tingnan ninyo ulit yung picture sa restaurant? Yung babae sa likod. Pakiusap. Tingnan ninyo kung makukunan ninyo ng mas malinaw na anggulo. Kahit anong anggulo. Sige po, ma'am, sagot ni Mr. Reyes na tila naramdaman ang biglaang pagkaapurahan sa boses ni Hiraya. Mayroon pa akong ilang kuha mula sa labas ng restaurant. Susubukan kong i-enhance. Tatawagan ko po kayo agad. Ang mga sumunod na minuto ay tila mga oras. Naglakad-lakad si Hiraya sa loob ng maliit na apartment. Hindi mapakali. Ang kanyang isipan ay naglalakbay sa pagitan ng pagtanggi at ng isang nakakatakot na posibilidad. Hindi kaya si Imelda ang kasama nila? Imposible. Anong ina ang kukonsinti sa ganitong uri ng kasalanan ng kanyang anak? Anong ina ang makikipaghapunan kasama ang kabit ng sarili niyang manugang? Ang ideya ay napaka-immoral, napakasama, na halos hindi kayang tanggapin ng kanyang isipan. Ngunit ang kasinungalingan sa telepono, ang scarf. Lahat ay nagtuturo sa iisang direksyon. Biglang tumunog muli ang kanyang telepono. Si Mr. Reyes, pinindot niya ang answer button. Ang kanyang puso ay nasa lalamunan na niya. Ma'am Hiraya, sabi ng investigador. Ang boses ay seryoso at walang emosyon. May nakuha na ako. Hindi gaanong kalinaw ang mukha dahil madilim sa pwesto niya at nakatalikod siya sa karamihan ng kuha. Pero may isang shot, kuha mula sa salamin sa pader ng restaurant. Nakareflect ang mukha niya. Huminto si Mr. Reyes at ang katahimikan ay nakabibingi. Sino po? Halos pabulong na tanong ni Hiraya. Kahit na sa loob-loob niya, alam na niya ang sagot. Positive, ma'am, sabi ni Mr. Reyes. Ang kasama nila sa hapunan ay si Mrs. Imelda Salazar, ang biyena ninyo. Sa sandaling iyon, ang sahig ay tila bumukas at nilamon si Hiraya ng buo. Ang hangin ay tuluyang nawala. Ang lahat ng tunog sa paligid ay naging isang mahabang, matinis na ugong. Kung ang unang set ng mga litrato ay isang suntok
Sa kanyang sikmura, ito ay isang saksak. Isang saksak na direkta sa puso na ipinaikot-ikot pa para siguraduhing wala nang matitirang buhay. Hindi pala ito simpleng kataksilan. Hindi pala ito simpleng panloloko. Ito ay isang sabwatan, isang planadong operasyon para sirain siya. Isang pamilyang nagkakaisa sa kasamaan na pinagtutulungan siyang paikutin, lokohin, at pagsamantalahan. Naramdaman ni Hiraya ang pag-akyat ng abdo sa kanyang lalamunan. Nasusuka siya. Nasusuka siya sa kanilang lahat. Ang imahe ni Imelda na nagkukunwaring nag-aalala sa telepono ay bumalik sa kanyang isipan. At ngayon ay nakikita na niya ang demonyo sa likod ng maskara ng isang ina. Kinukonsinti niya ang kasalanan ng anak niya, hindi dahil sa pagmamahal, kundi dahil sa pagkamuhi nito sa kanya. Dahil sa inggit, dahil sa pagnanasang makontrol ang lahat. Si Lino ang sandata, ngunit si Imelda ang kamay na humahawak dito. Ngayon, naiintindihan na ni Hiraya ang lahat. Ang biglaang paglipat ng mga biyena niya sa bahay nila ay hindi dahil sa demolisyon. Iyon ay isang paraan para guluhin ang kanyang buhay, para itaboy siya palayo, para bigyan si Lino ng mas maraming dahilan at pagkakataon na makipagkita sa kabit nito. Iyon ay isang pagsalakay na may layuning sakupin ang kanyang teritoryo. Napahawak si Hiraya sa kanyang dibdib. Ang sakit ay pisikal na. Pakiramdam niya ay literal, na dinudurog ang kanyang puso. Ang pagtataksil ng asawa ay isang bagay, ngunit ang pagtataksil ng isang buong pamilya na itinuring mo na ring sayo ay ibang level ng impyerno. Wala na siyang kakampi. Nag-iisa na lang siya sa laban na ito. At sa gitna ng kadiliman at kawalan ng pag-asa, isang maliit na kislap ng apoy ang muling sumiklab sa kanyang kalooban. Kung ito ay isang digmaan, kung gayon, lalaban siya. Hindi na bilang isang asawa o isang manugang. Lalaban siya bilang si Hiraya para sa kanyang sarili. At sisiguraduhin niyang sa huli, lahat sila ay magbabayad. Ang kumpirmasyon mula kay Mr. Reyes ay ang huling pako sa kabaong ng pag-ibig at tiwala ni Hiraya. Pagkababa ng telepono, hindi siya gumalaw. Nanatili siyang nakatayo sa gitna ng silid. Ang cellphone ay mahigpit na hawak sa kanyang kamay na tila isa itong armas. Ang ugong sa kanyang tainga ay nawala. At ang pumalit dito ay isang nakabibinging katahimikan. Sa katahimikang yon, ang lahat ng piraso ng kanyang buhay ay tila bumagsak na parang mga salamin. Ang masasayang alaala, ang kanilang kasal, ang unang pagtapak nila sa bahay na kanilang pinundar, ang mga pangako ni Lino, lahat ng iyon ay nabahiran na ngayon ng kasinungalingan. Lahat ay naging isang malaking panloloko. Hindi na niya napigilan. Isang hikbi ang kumawala mula sa kanyang lalamunan. Pagkatapos ay isa pa. At isa pa. Hanggang sa ang mga hikbing iyon ay naging isang malakas at desperadong pag-iyak. Napaluhod siya sa sahig. Ang kanyang katawan ay nanginginig sa bigat ng emosyong hindi na niya kayang dalhin. Umiyak siya hindi lang dahil sa sakit. Umiyak siya dahil sa galit. Umiyak siya para sa kanyang katangahan, sa kanyang pagiging bulag. Paanong hinayaan niyang mangyari ito? Bakit hindi niya nakita ang mga senyales? Ang bawat pagpaparaya, ang bawat pag-intindi, ang bawat pagsasakripisyo, lahat ay ginamit laban sa kanya. Ginamit nila ang kanyang kabaitan bilang kahinaan. Bumalik sa kanyang isipan ang mukha ni Imelda. Ang mapagpanggap na ngiti nito habang sinasabing, "Swerte ng anak ko sa iyo, Hiraya." Ang mga pag-aalala nito na, "Mag-anak na kayo para may mag-alaga sa inyo pagtanda ninyo." Lahat kasinungalingan. Naalala niya ang mga hipag niyang sina Carla at Brenda na laging may reklamo at puna sa kanya, na laging nagpaparinig na hindi siya sapat para sa kapatid nila. Sila rin kaya? Alam din kaya nila? O mga bulag lang din silang tagasunod ng kanilang ina? Kahit ano pa man,
Ang kanilang pananahimik sa harap ng pambabastos sa kanya ay isang uri rin ng pagkonsinti. Sila ay mga silent conspirators sa krimeng ito. All is lost. Ganoon ang pakiramdam. Ang pamilyang minsan niyang inakalang sa kanya ay ang siya palang hukbo na sumisira sa kanya. Ang lalaking pinag-alayan niya ng kanyang buhay ay ang general ng hukbong iyon. Ang tahanan na kanyang itinayo ay ang naging battlefield. At siya sa huli, ang nag-iisang talunan. Ang gabi ay lumipas na hindi niya namamalayan. Ang kadiliman sa labas ay katulad ng kadilimang bumabalot sa kanyang puso. Nakaupo lang siya sa sahig, yakap ang kanyang mga tuhod, nakatingin sa kawalan. Wala nang luha. Ang natira na lang ay isang manhid na pakiramdam, isang pagtanggap sa mapait na katotohanan. Tapos na. Tapos na ang lahat. Sa gitna ng kanyang pagluluksa, biglang nag-ring ang kanyang telepono. Hindi niya ito pinansin. Nag-ring ito muli. Hinayaan lang niya. Ngunit sa pangatlong pag-ring, tila may kung anong nag-udyok sa kanya na tingnan ito. Ang pangalan sa screen ay hindi mula sa pamilya Salazar. Ito ay si Ana. Sa normal na pagkakataon, sasagutin niya ito agad. Ngunit ngayon, wala siyang lakas para magsalita. Wala siyang lakas para muling ikwento ang bagong impyernong kanyang natuklasan. Pinindot niya ang ignore. Ngunit makalipas ang ilang sandali, isang text message ang dumating mula kay Ana. Hira, I know something is wrong. Please pick up. May ipinadala ako sa email mo. Isang bagay na matagal ko nang gustong ibigay sa'yo pero nag-aalangan ako. Baka ngayon na ang tamang panahon. Please read it and then call me. Napakunot ang noo ni Hiraya. Anong ipinadala ni Ana? Dala ng kuryosidad, marahan siyang tumayo at lumapit sa laptop na bukas pa rin sa mesa. Binuksan niya ang kanyang email. May bagong mensahe mula kay Ana. Ang subject, para sa araw na kailangan mo ng lakas. Binuksan niya ang email. Sa loob nito ay walang mahabang paliwanag. Isang pangalan at isang numero lang ng telepono. Attorney Helena de Guzman Law Firm, for when you are ready to fight back. Isang abogada para sa mga kababaihan. Napatingin si Hiraya sa pangalan. Helena de Guzman. Matagal na palang inihanda ni Ana ito. Tila alam na ng kanyang kaibigan na darating ang araw na ito. Isang araw na kakailanganin niya ng higit pa sa isang kaibigang makikinig. Isang araw na kakailanganin niya ng sandata. Tiningnan niya ang kanyang refleksyon sa madilim na screen. Ang babaeng nakatingin pabalik ay wasak. Ang kanyang mga mata ay mugto. Ang kanyang buhok ay gulo. Ang kanyang kaluluwa ay pagod. Ngunit sa likod ng lahat ng iyon, nakita niya ang isang kislap. Isang kislap na halos mamatay na kanina. Ngunit ngayon ay unti-unting lumiliyab muli. Ito na ba yon? Ang dulo o ang simula? Maari siyang manatili sa sahig at hayaan ang sariling malunod sa sakit at pagkaawa sa sarili. Maari niyang hayaan ang pamilya Salazar na manalo. Hayaan silang kunin ang lahat. Ang pera, ang bahay, ang kanyang dignidad. O, maaari siyang tumayo. Maaari niyang tawagan ang numerong ito. Ang pag-iisip na yon ay nagdulot ng isang panginginig sa kanyang buong katawan. Isang panginginig, hindi na ng takot, kundi ng isang bagay na matagal na niyang hindi naramdaman. Pag-asa. Dahan-dahan, kinuha niya ang kanyang telepono. Ang kanyang mga daliri na kanina'y nanginginig sa sakit ay matatag ng pinindot ang bawat numero. Inilagay niya ang telepono sa kanyang tainga. Nag-ring ito. Isang boses ng babae ang sumagot sa kabilang linya. De Guzman Law Firm, good morning. Huminga ng malalim si Hiraya. Tinipon niya ang lahat ng natitirang lakas sa kanyang katawan. Ang boses na lumabas sa kanyang bibig ay mahina at basag pa, ngunit puno ng isang bagong determinasyon. Hello? Sabi niya. Gusto ko sanang gumawa ng appointment kay Attorney de Guzman.
May isang sandaling katahimikan. My name is Hiraya Montes Salazar, and I think I need your help. Ang opisina ni Attorney Helena de Guzman ay hindi tulad ng inaasahan ni Hiraya. Walang malalamig na bakal o madidilim na kahoy. Sa halip, ang lugar ay maliwanag. Pinalamutian ng mga obra ng mga babaeng pintor at mga halamang nagbibigay buhay sa bawat sulok. Ito ay isang lugar na nagpapahiwatig ng lakas, hindi ng pananakot. Si Attorney de Guzman mismo ay isang babaeng nasa mga huling taon ng 40. May matalas na tingin na tila kayang basahin ang kaluluwa ng kanyang kausap, ngunit mayroon ding ngiti na nagpapahiwatig ng pag-unawa. Nakasuot ito ng isang eleganteng itim na blazer. Ang kanyang buhok ay maayos na nakapusod. Siya ay ang larawan ng kapangyarihan at katalinuhan. Mrs. Salazar, bati nito kay Hiraya. Iginiya siya sa isang upuan sa harap ng kanyang malaking mesa. Salamat sa pagpunta. Nagdala ako ng kape. Tinanggap ni Hiraya ang tasa. Ang kanyang mga kamay ay bahagya pa ring nanginginig. Sa loob ng 2 araw mula ng huli niyang pag-iyak, tila naubos na ang lahat ng kanyang emosyon. Ang natira na lang ay isang malamig at matigas na determinasyon. Please, just Hiraya, o Miss Montes na lang siguro, sabi ni Hiraya. Ang kanyang boses ay kalmado, isang bagay na ikinagulat niya mismo. Tumango ang abogada, isang bahagyang nangiti ng pag-aproba ang sumilay sa labi nito. Alright, Hiraya, Anna told me a little bit about your situation, but I want to hear it from you. Tell me everything from the very beginning. At nagsimula si Hiraya. Isinalaysay niya ang lahat. Hindi na siya umiyak. Ang kanyang pagkukwento ay factual, detalyado, at walang paligoy-ligoy. Inilahad niya ang pagsalakay ng kanyang mga biyenan, ang pananahimik ni Lino, ang pag-alis niya sa sariling bahay. Pagkatapos, ibinuhos niya ang lahat ng ebidensyang kanyang nakalap. Inilatag niya sa mesa ni Attorney de Guzman ang lahat. Ang mga kopya ng bank statement na nagpapakita ng mga kahina-hinalang fund transfer, ang mga resibo ng credit card para sa mga alahas at hotel, at ang pinakamabigat sa lahat, ang mga litratong kuha ni Mr. Reyes. Habang tinitingnan ni Attorney de Guzman ang bawat piraso ng ebidensya, ang kanyang mukha ay nanatiling kalmado. Ngunit ang kanyang mga mata ay tumatalas nang makita niya ang mga litrato ni Lino at Sabrina, at lalo na ang litrato kung saan kasama nila si Imelda. Isang mahinang tango lang ang kanyang naging reaksyon, na para bang hindi na siya nagulat. This is a classic case of economic abuse and psychological manipulation, Hiraya, sabi ni Attorney de Guzman pagkatapos suriin ang lahat. Ang asawa mo ay dahan-dahang kinukuha ang inyong mga ari-arian para pondohan ang kanyang pangalawang buhay, at ang kanyang pamilya ay nagsisilbing mga enabler. At sa kaso ng iyong biyenan, isang aktibong kasabwat. Ang marinig ang kanyang sitwasyon na binigyan ng isang legal na termino ay tila nagbigay ng bigat at katotohanan sa lahat ng kanyang pinagdaanan. Hindi lang siya nag-iinarte, hindi ito simpleng away mag-asawa. Ang ginawa sa kanya ay isang krimen. Anong pwede nating gawin? Tanong ni Hiraya. Ang boses ay nagkaroon ng bahagyang pag-asa. Sumandal si Attorney de Guzman sa kanyang upuan. Ang kanyang mga daliri ay magkasalikop sa ibabaw ng mesa. We have a very strong case. Napakalakas. Hindi lang para sa annulment o legal separation, kundi para sa isang kasong sibil para bawiin ang lahat ng nawala sa'yo. Mayroon din tayong basihan para sa isang kasong kriminal, specifically, violation of the Anti-Violence Against Women and Their Children Act. Ipinaliwanag ng abogada ang kanilang magiging mga hakbang na parang isang general na naglalatag ng plano ng digmaan. Una, magpa-file sila ng isang petisyon sa korte para sa isang temporary protection order. Ito ay magbabawal kay Lino at sa kanyang pamilya na lumapit o makipag-ugnayan kay Hiraya. Mas mahalaga,
Kasama sa TPO ang isang order para i-freeze ang lahat ng kanilang conjugal assets, kasama na ang kanilang mga bank account at ang bahay. This will cut off his funding, paliwanag ni Atty. De Guzman. Kapag nawalan na siya ng pera, doon natin makikita ang tunay na kulay ng lahat, pati na ng babae niya. Pangalawa, magsasampa sila ng kaso para sa legal separation on the grounds of adultery and concubinage at isang hiwalay na civil case para sa damages at paghahati ng ari-arian. Ang layunin natin, Hiraya, ay hindi lang para ihiwalay ka sa kanya. Sabi ng abogada, ang kanyang mga mata ay nakatitig ng diretso kay Hiraya. Ang layunin natin ay bawiin ang lahat ng kinuha nila sa'yo. Hindi lang ang pera, kundi pati ang kapayapaan ng isip mo at ang iyong dignidad. We will make them pay. Sa unang pagkakataon sa loob ng napakatagal na panahon, naramdaman ni Hiraya na hindi siya nag-iisa. Mayroon siyang kakampi, isang kakamping malakas, matalino, at handang ipaglaban siya. I want to do it, sabi ni Hiraya. Ang boses ay buo at walang pag-aalinlangan. Gawin po natin ang lahat ng kailangang gawin. Tumayo si Atty. De Guzman at inilahad ang kanyang kamay. Good, because the woman I see in front of me is not a victim. She is a survivor, and we are going to win this. Tinanggap ni Hiraya ang kamay ng abogada. Ang kanilang pagkakamay ay isang selyo, isang pangako ng isang laban na magsisimula pa lang. Paglabas ni Hiraya sa gusali ng De Guzman Law Firm, ang sikat ng araw ay tila mas maliwanag. Ang hangin ay tila mas sariwa. May bigat pa rin sa kanyang dibdib, ngunit hindi na ito bigat ng kawalan ng pag-asa. Ito na ay ang bigat ng isang bakal na sandata na handa na niyang gamitin. Naglakad siya sa kalye na may bagong tindig. Ang kanyang mga balikat ay tuwid. Ang kanyang ulo ay nakataas. Hindi na siya ang babaeng umiiyak sa dilim. Hindi na siya ang asawang nagmamakaawa para sa respeto. Ang Hirayang naglalakad ngayon ay isang reyna na tinanggalan ng korona at itinapon mula sa kanyang palasyo. Ngunit hindi siya susuko. Babalik siya. At babawiin niya ang kanyang kaharian, piraso bawat piraso. Habang naghihintay siya ng masasakyan, kinuha niya ang kanyang telepono. Nakita niya ang sunod-sunod na missed calls mula kay Lino. Sa halip na makaramdam ng galit, isang malamig na ngiti lang ang gumuhit sa kanyang mga labi. Tawag lang kayo, sabi niya sa kanyang isip. Dahil malapit nang magbago ang lahat, malapit niyo nang makilala kung sino talaga ako. Ang araw ay nagsimula tulad ng karaniwan sa bahay na dating paraiso ni Hiraya. Si Imelda ay naghahanda ng almusal habang walang tigil na nagrereklamo tungkol sa kalidad ng bigas. Sina Carla at Brenda ay nasa sala, abala sa kani-kanilang mga telepono. At si Lino, kagagaling lang sa isang business trip, kasama si Sabrina, ay kalalabas lang ng banyo, nagpapatuyo ng buhok. Ang lahat ay nasa huwad na kapayapaan, walang kamalay-malay sa bombang malapit nang sumabog sa kanilang harapan. Ang pagsabog ay dumating sa anyo ng isang kartero na may dalang isang opisyal na sulat mula sa korte. Lino Salazar, tanong ng kartero sa may gate. Lumabas si Lino, nakakunot ang noo. Kinuha niya ang makapal na brown na sobre at pinirmahan ng resibo. Pagpasok niya sa bahay, binuksan niya ito habang naglalakad papuntang kusina. Iniisip na baka isa lang itong simpleng abiso mula sa bangko. Ngunit hindi. Napatigil siya sa gitna ng sala. Ang kanyang mga mata ay nanlalaki habang binabasa ang mga legal na terminong nakasulat sa papel. Temporary Protection Order. Petitioner, Hiraya Montes Salazar. Respondent, Lino Salazar. At ang pinakamatindi, hereby ordered to freeze all conjugal assets, including but not limited to joint bank accounts and the property located at Barrio Masagana. Nabitawan ni Lino ang papel. Nagkalat ang mga pahina nito sa sahig.
Ang kanyang muka ay biglang namutla na parang isang patay. Lino, anak, anong problema? Tanong ni Imelda mula sa kusina na napansin ang biglaang katahimikan. Hindi sumagot si Lino. Dinampot niya ang kanyang telepono at sinubukang i-access ang kanilang joint business account sa banking app. Isang mensahe ang sumalubong sa kanya. Account is currently on hold. Please contact your branch of account. Sinubukan niya ulit. Ganoon pa rin. Anak, kinakausap kita. Sigaw ni Imelda, lumabas na mula sa kusina. Humarap si Lino sa ina. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa galit at hindi makapaniwala. Si Hiraya, nagdemanda siya. Ang mga salitang yon ay sapat na para makuha ang atensyon ng lahat. Lumapit sina Carla at Brenda. Dinampot ni Imelda ang mga papel sa sahig at sinubukang basahin kahit na hindi niya maintindihan ang karamihan sa mga nakasulat. Anong ibig sabihin nito? Tanong ni Carla. Ibig sabihin, sabi ni Lino, ang boses ay nanginginig sa galit. Wala tayong pera. Lahat ng account natin naka-freeze. Pati ang bahay na to. Doon nagsimula ang kaguluhan. Ano? Sigaw ni Imelda. Walang hiya ang babaeng yun. Matapos natin siyang patirahin dito, ito pa ang igaganti niya sa atin. Teka kuya, paano na yung allowance namin? Nag-aalalang tanong ni Brenda, na tila mas importante pa yon kaysa sa problema ng kapatid. Hindi ko alam. Pasigaw na sagot ni Lino. Sinabunot ang sariling buhok sa frustration. Hindi ko alam. Bigla, ang atensyon ng lahat ay nabaling sa kanya. Si Imelda, na kanina lang ay galit kay Hiraya, ay hinarap ang anak. Sinabi ko na sa'yo, Lino, di ba? Panunumbat ng ina. Sinabi ko sa'yong ayusin mo to agad. Masyado mong minaliit si Hiraya. Ayan, tingnan mo ang nangyari. Dahil yan sa katangahan mo. Ako? Ako pa ang may kasalanan ngayon. Ganting sigaw ni Lino. Hindi ba't kayo ang may gusto nito? Hindi ba't sinabi niyo sa akin na suportado niyo ako? Na ako ang bahala? Ito na. Ito na ang resulta ng pagiging kampante natin. Ang pamilyang kanina lang ay nagkakaisa sa kanilang pagkukunwari ay ngayon ay nagtuturuan na. Ang bawat isa ay nagsisigawan, naglalabas ng mga sama ng loob at paninisi. Ang bahay na kanilang inagaw ay naging isang arena ng sigalot. Sa gitna ng kaguluhan, sinubukan ni Lino na tawagan si Hiraya, ngunit ang tawag ay hindi makapasok. The number you have dialed is currently unavailable. Ni-block na siya nito. Sinubukan niyang mag-text. Sunod-sunod na mensahe ng galit, panunumbat at sa huli, mga pakiusap. Ngunit walang kahit anong sagot. Si Hiraya ay naging isang multo. Sa kanyang apartment, pinapanood ni Hiraya ang pag-vibrate ng kanyang telepono mula sa mga tawag at text ni Lino. Ngunit sa pagkakataong ito, wala na siyang nararamdamang sakit. Isang malamig na kasiyahan ang kanyang naramdaman. Ang kanilang pagkakataranta ay musika sa kanyang pandinig. Maya-maya, isang tawag mula sa kanyang abogada ang pumasok. Sinagot niya ito. Hiraya, I just got a call from Lino's new lawyer, sabi ni Attorney De Guzman. Gusto nilang makipag-usap para sa isang settlement. Mukhang natinag sila. Anong sabi ninyo, attorney? Sabi ko, my client will only speak to them during the official mediation hearing. Period. Isang ngiti ang gumuhit sa labi ni Hiraya. Thank you, attorney. Pagkababa ng tawag, isang panibagong numero ang tumatawag kay Lino. Hindi niya ito kilala, ngunit sinagot niya pa rin. Hello, Lino? Sabi ng isang umiiyak na boses ng babae sa kabilang linya. Si Sabrina. Sab, anong problema? Hindi gumagana yung credit card na bigay mo. Tinry kong gamitin sa salon pero declined. Nakakahiya, Lino. Pinagtitinginan ako ng mga tao dito. Napapikit ng mariin si Lino. Ang problema ay dumarating mula sa lahat ng direksyon. Ang credit card ni Sabrina ay isang extension card mula sa kanyang account.
Isang account na ngayon ay naka-freeze din. Ang kanyang perpektong mundo ay gumuho na. Ang kanyang ina ay sinisisi siya. Ang kanyang mga kapatid ay nagrereklamo. Ang kanyang kabit ay nagwawala. At ang babaeng sinaktan niya ng lubos ay ang siyang may hawak ng lahat ng baraha. Ang gulo ay nagsimula pa lang. At sa gitna ng lahat ng ito, napagtanto ni Lino ang isang nakakatakot na katotohanan. Minaliit nga niya si Hiraya. Minaliit niya ang babaeng minsan niyang minahal. At ngayon, haharapin niya ang galit nito. Ang conference room sa De Guzman Law Firm ay malamig at tahimik. Ang tanging maririnig lang ay ang mahinang ugong ng air conditioner at ang tunog ng mga papel na inaayos ni Attorney De Guzman. Nakaupo si Hiraya sa isang dulo ng mahabang mesa. Ang kanyang likod ay tuwid. Ang kanyang mga kamay ay kalmadong nakapatong sa kanyang kandungan. Nakasuot siya ng isang simpleng navy blue dress. Kulay na sumisimbolo sa kapangyarihan at kapanatagan. Ilang linggo na ang lumipas mula nang isinampa ang kaso. Sa mga linggong iyon, sinanay ni Hiraya ang sarili na maging manhid. Pinag-aralan niya ang bawat detalye ng kaso kasama ang kanyang abogada. Handa na siya. Unang pumasok sa silid, ang abogado ni Lino. Isang lalaking mukhang pagod at dehado na bago pa man magsimula ang laban. Sumunod sa kanya si Lino. Ang dating kumpiyansa at yabang nito ay napalitan ng halatang pagkabalisa. Ang kanyang mga mata ay agad na hinanap si Hiraya, puno ng pinaghalong galit at sa kauna-unahang pagkakataon, takot. At sa huli, pumasok si Imelda. Nakasuot ito ng itim na bestida na para bang nagluluksa. Ang kanyang mukha ay walang emosyon, ngunit ang mahigpit na pagkakahawak niya sa kanyang bag ay nagpapakita ng tensyong kanyang nararamdaman. Umupo silang dalawa sa kabilang dulo ng mesa, sa tapat ni Hiraya. Ang distansya sa pagitan nila ay hindi lang pisikal, kundi isang malawak na bangin ng pagtataksil at nasirang tiwala. Good morning, panimula ni Attorney De Guzman. Ang kanyang boses ay professional at walang bahid ng anumang emosyon. We are here today for the mediation hearing. Ang layunin natin ay subukang magkaroon ng isang kasunduan para maiwasan na ang mas mahabang proseso sa korte. Handa na ba tayo? Tumango ang abogado ni Lino. My client, sabi ni Attorney De Guzman, is willing to drop the criminal charges under VWC on certain conditions. Isang bahagyang pag-asa ang sumilay sa mukha ni Lino. However, pagpapatuloy ng abogada, before we discuss the conditions, let's be clear about the grounds of this separation para walang pagkukunwari. Sa isang hudyat, ang isang katulong na legal ay nag-set up ng isang projector at sa puting pader ng conference room, isa-isang lumabas ang mga ebidensya. Ang unang slide ay ang mga bank statement, kung saan naka-highlight ang bawat malaking halaga na inilabas ni Lino mula sa kanilang joint account. Ang sumunod ay ang mga resibo ng credit card, ang hotel, ang mga mamahaling hapunan, ang kwintas na diamante, at ang huli, ang mga litrato, ang larawan ni Lino at Sabrina na magkaakbay, ang kanilang paghahalikan sa loob ng kotse, ang kanilang pagpaplano sa harap ng isang bakanteng lote, at ang pinakamatindi sa lahat, ang larawan kung saan kasama nila si Imelda. Ang refleksyon sa salamin ay malinaw na malinaw. Sa paglabas ng huling larawan, isang mahinang tunog ng pagkagulat ang kumawala sa bibig ng abogado ni Lino. Tumingin ito kay Imelda na may halong pagkadismaya. Malinaw na hindi rin niya alam ang detalyeng iyon. Si Imelda ay napako sa kanyang upuan, ang kanyang mukha ay namutla. Ang maskara ng isang mapagmahal na ina ay tuluyang natanggal. Ang natira na lang ay ang mukha ng isang konsentidor, isang kasabwat. As you can see, kalmadong sabi ni Attorney Guzman,
We have overwhelming evidence of adultery, concubinage, and economic abuse, with Mrs. Imelda Salazar acting as an active conspirator. Humarap ang abogada kay Hiraya. My client will now state her terms. Ito na. Ang sandaling pinaghandaan ni Hiraya. Tumingin siya na ng diretso sa mga mata ni Lino. Ang lalaking minsan niyang pinangarap, makasama habang buhay. Una, sabi ni Hiraya, ang kanyang boses ay matatag at hindi nanginginig. Ang bahay sa Baryo Masagana, akin yon. Ako ang nagbayad ng down payment mula sa sarili kong ipon bago pa tayo ikasal. Ang lahat ng amortization ay binayaran mula sa kita ng negosyong ako ang nagtayo. Lahat ng titulo ay dapat mailipat sa pangalan ko lamang. Pangalawa, ang catering business, akin din yon. Ibibigay ko sa iyo ang 10% ng kasalukuyang halaga nito bilang kabayaran sa panahong naging parte ka nito. Pagkatapos noon, wala ka ng anumang karapatan o pag-aari sa kumpanya. Pangatlo, pagpapatuloy niya, ang kanyang tingin ngayon ay bumaling kay Imelda. Ang matandang babae ay umiwas ng tingin. Ikaw at ang iyong mga anak ay bibigyan ko ng 1 linggo para lisanin ang bahay ko. Walang kahit anong gamit na pwedeng kunin maliban sa mga personal ninyong pag-aari. At ang huli, ibinalik niya ang tingin kay Lino. Pipirmahan mo ang legal separation papers ngayon din. Walang alinlangan. Kapag nagawa mo ang lahat ng yon, hindi ko na itutuloy ang mga kasong kriminal. That is my one and only offer. Isang nakabibinging katahimikan ang bumalot sa silid. Ang mga hinihingi ni Hiraya ay hindi negosasyon. Ito ay isang deklarasyon ng ganap na pagkapanalo. Hindi yan makatarungan. Ang unang nakabawi ay si Lino. Pinaghirapan ko rin ang mga yan. May karapatan ako. Dito na sumagot si Attorney De Guzman. Mr. Salazar, under the law, kapag napatunayan ang adultery, ang offending spouse ay maaaring mawalan ng karapatan sa kanyang share sa conjugal properties. Ang alok ni Hiraya ay mas mapagbigay pa kaysa sa kung ano ang ibibigay sa inyo ng korte. I suggest you take it. Desperadong tumingin si Lino sa kanyang abogado na tumangulang. Sinasangayunan ang sinabi ni Attorney De Guzman. Sa huling pagkakataon, sinubukan ni Lino ang sandata na dati laging epektibo kay Hiraya. Ang awa. Hiraya, please. Sabi niya, ang kanyang boses ay naging malambing. Nagkamali ako, alam ko. Pero, hindi mo ba kayang magpatawad? Paano na yung mga pinagsamahan natin? Tinitigan siya ni Hiraya at sa pagkakataong ito, wala nang sakit, wala nang galit. Ang natira na lang ay awa. Awa para sa kahinaan ng lalaking nasa harap niya. Ang pagpapatawad, Lino, ay para sa mga taong karapat-dapat. Mahinahon niyang sagot. Hindi para sa'yo. Pagkatapos ay tumingin siya ng diretso sa mga mata ni Imelda. At para sa inyo, tita, sabi niya, sinadyang hindi nagamitin ang salitang nay. This is my house, my rules, and you are no longer welcome. Doon na sumabog si Lino, hindi kay Hiraya, kundi sa sarili niyang ina. Tumayo siya at idinuro si Imelda. Ito ang gusto mo, di ba? Sigaw niya, ang ugat sa kanyang leeg ay lumitaw. Sinulsulan mo ko. Sinabi mong ayos lang. Nakakampihan mo ko. Ito na. Ito na ang napala natin sa mga plano mo. Kinuha niya ang ballpen sa mesa. Nanginginig ang kanyang kamay habang nilalagdaan ang bawat pahina ng kasunduan. Ang bawat pirma ay tila isang tuldok sa kanilang miserableng kwento. 6 na buwan ang lumipas. Ang dating malamig na simoy ng pagtatapos ay napalitan ng mainit na yakap ng isang bagong simula. Nakatayo si Hiraya sa gitna ng kanyang sala
Hawak ang isang roller ng pintura. Ang dating puting pader na pinuna ni Imelda ay napinturahan na niya ngayon ng isang malambot na kulay abo na nagbibigay ng modernong pakiramdam sa silid. Sa ibabaw nito ay nakasabit ang isang malaking abstract painting na binili niya mula sa isang lokal na artist. Isang pagsabog ng mga kulay na sumisimbolo sa kanyang bagong buhay. Wala nang bakas ng pamilya Salazar sa bahay. Ang mga lumang gamit na dinala nila ay matagal nang naialis. Ang bigat sa hangin ay napalitan ng gaan. Ang bawat sulok ng bahay ay sumisigaw na ng kanyang pangalan, ng kanyang pagkatao. Ito na, sa wakas, ay tunay na naging kanyang tahanan. Ang kanyang catering business, na ngayon ay solong pag-aari na niya, ay mas lalo pang lumago. Kumuha siya ng mga bagong staff, pinalawak ang kanilang menu, at nakakuha ng malalaking kliyente. Sa isang business meeting kaninang umaga, isang bagong partner ang pumuri sa kanya. Miss Montes, ay sabi nito, "Your passion for your work is truly inspiring." Miss Montes, hindi na Mrs. Salazar. Ang simpleng pagbabagong yon ay nagdulot ng isang matamis na ngiti sa kanyang labi. Minsan, nababalitaan niya ang tungkol sa dati niyang pamilya mula sa mga chismis sa subdivision. Pagkatapos nilang umalis sa bahay niya, ang pamilya Salazar ay napilitang mangupahan sa isang maliit at masikip na apartment. Si Lino, dahil sa iskandalo at pagkawala ng pondo, ay iniwan din ni Sabrina. Ang huling balita na narinig niya ay palagi na lang daw nag-aaway si Lino at ang ina nito nagsisisihan sa kanilang kinahinatnan. Hindi siya nakaramdam ng saya sa kanilang pagbagsak. Sa halip, ang naramdaman niya ay isang tahimik na pagtanggap. Iyon ang bunga ng kanilang mga piniling desisyon. Iyon ang kanilang tadhana. Ang sa kanya ay iba na. Hapon na. Pagkatapos maglinis, nagtungo si Hiraya sa kanyang paboritong lugar, ang Kanlungan Cafe. Umupo siya sa dati niyang pwesto, sa tabi ng bintana. Ang amoy ng kape ay tila amoy ng kapayapaan. Pinanood niya ang pagpatak ng ulan sa labas. Ang bawat patak ay tila hinuhugasan ang mga huling bakas ng sakit sa kanyang puso. Hindi niya masasabing ganap na siyang magaling. May mga gabi pa ring binibisita siya ng mga multo ng nakaraan. May mga peklat na mananatili magpakailanman. Ngunit hindi na niya ito tinatakasan. Ang mga peklat na yon ay paalala, hindi ng kanyang kahinaan, kundi ng kanyang katatagan. Paalala na minsan siyang nasugatan ng malubha, ngunit nagawa niyang gamutin ang sarili. Malalim yata ang iniisip ng Reyna, sabi ng isang pamilyar na boses. Napangiti si Hiraya nang makita si Ana na may dalang 2 tasa ng kape. Umupo ito sa tapat niya. "Binabati lang ang sarili ko," sagot ni Hiraya. "At dapat lang," sabi ni Ana. Itinaas ang kanyang tasa. To Hiraya, the woman who owns her own house, her own business, and her own future. Cheers to that. Itinaas din ni Hiraya ang kanyang tasa. Nagbanggaan ang kanilang mga mug. Cheers! Pagkatapos ng ilang sandaling katahimikan, tiningnan siya ni Ana ng may makahulugang ngiti. "So, ang Reyna, handa na bang buksan muli ang pinto ng kanyang palasyo? Para sa isang bagong prinsipe?" Natawa si Hiraya, isang tawang magaan at totoo. Ang tanong na yon ay hindi na nagdulot ng takot o sakit. Tumingin siya sa labas ng bintana, sa mga patak ng ulan na dumadaloy sa salamin. Pinanood niya ang mga taong naglalakad na may mga payong, ang mga sasakyang dumadaan. Ang buhay ay nagpapatuloy. At siya rin. "Siguro," sabi niya. Lumingon pabalik kay Ana na may isang misteryosong ngiti. "Handa na siguro akong magmahal muli, pero hindi ko na ito hahanapin." Huminga siya ng malalim. Ninamnam ang aroma ng kape at ang kapayapaan ng sandaling iyon. Sa ngayon, pagpapatuloy niya, "Sapat na ako. Ako lang, sapat na." At sa mga salitang iyon, nahanap ni Hiraya ang kanyang tunay na kaligayahan.
Hindi sa pagmamahal ng ibang tao, hindi sa pag-apruba ng lipunan, at lalong hindi sa isang perpektong pamilya. Nahanap niya ito sa loob ng kanyang sarili, sa pagiging sapat, sa pagiging malaya, sa pagiging may-ari ng kanyang sariling bukas. At dito po nagtatapos ang kwento ni Hiraya. Isang kwentong nagpapatunay na ang tunay na lakas ay hindi nasusukat sa kung gaano karaming beses kang nadapa, kundi sa kung paano ka bumangon sa bawat pagkakataon. Ang aral ng kwento natin ngayon ay ang kahalagahan ng pagtatakda ng hangganan at pagpapahalaga sa sarili. Ang pag-ibig ay hindi dapat maging dahilan para isuko ang iyong pagkatao at dignidad. At ang tunay na kalayaan ay matatagpuan sa pagiging malaya mula sa pangangailangan ng pag-apruba ng iba at sa pag-unawa na ikaw sa iyong sarili ay sapat na. Maraming salamat po sa inyong pakikinig at pagsama sa amin sa paglalakbay na ito ng puso. Sana po ay may napulot kayong aral at inspirasyon. Ano po ang masasabi ninyo sa kwento ni Hiraya? At anong uri ng kwento ang gusto ninyong marinig sa susunod? I-comment nyo lang po sa ibaba. Hindi dito nagtatapos ang ating paglalakbay. Marami pa pong kwentong kasing ganda at mas puno ng aral dito sa aming channel. Kung nagustuhan nyo ang kwentong ito, i-like, i-share sa pamilya at mga kaibigan, at mag-subscribe na rin para lagi kayong updated sa mga susunod pa naming kwento. I-click nyo ang notification bell para kayo ang unang makarinig kapag may bago kaming upload. Pagpalain po kayo ng Panginoon, kayo at ang inyong buong pamilya. Hanggang sa muli, kilig bawat sandali.